Pumanaw sa edad na 72 ang OPM icon na si Freddy Aguilar. Gayunman, mananatiling buhay ang iniwan niyang musika at sining at napagalaman din na dito pala mapupunta ang kanyang yaman at kanyang mga ari-arian na kanyang maiiwan. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa awiting Anak, sumikat ng gusto ang pangalang Freddy Aguilar. Kwento ng hindi matatawarang pagmamahal ng magulang. Isinilang noong 1953. Tumatak bilang isa sa mga music icon ng Pilipinas, si Ferdinand Pascual Aguilar, na inspirasyon daw sa pagsulat ng kanta, ang kwento ng mga ordinaryong Pinoy. Ang awiting Anak nga raw, paraan niya ng pagsusori sa kanyang mga magulang dahil sa pagiging suwail na anak. Bagay na naikwento na niya noon. Yung sitwasyon ko na gano'n, kinuha ko yung gitara ko. Tapos, right then and there? Oh, right there and then. Parang bumalik ako. Pero parang ganyan. No. Ano mo? Tapos yun na. Nung isilang, ayun na, nung isilang ka sa mundong ito. Dire-diretso na yun. In less than 1 hour, Mel, nagawa ko pati yung kwento, pati melody ng song. And then I recorded it in my mono cassette. I felt sorry. No? Oo, may emotional, may kasamang emotions. Sabi ko, na totoo. Sinaktan ko yung tatay ko. Matatanda ang isinulat pa noong 1978 ang kanta niyang May Pamagat na Anak. Pero hanggang ngayon, marami pa rin nakaka-relate sa awiting naging hit, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa at isinalin pa sa halos 30 lingwahe. Ang kanyang full crack na estilo ng musika, pumatok sa panlasang Pinoy, mga awiting tulad ng Ipaglalaban Ko, Estudyante Blues, at ng kantang sumikat noong sa People Power Revolution, ang Awiting Bayan Ko. Ang mensahe ng kanyang musika, tumagos sa kanyang mga tagapakinig at kinilala pa sa loob at labas ng bansa. Kaya naman noong 2019, kinilala si Freddy sa Senado para sa kanyang lifetime outstanding contribution to Philippine arts and culture. Matatanda ang hindi lamang sa pagmamahal sa musika umugong ang pangalan ni Freddy dahil ang kanyang buhay pag-ibig nabalot din ng kontrobersiya. Kasunod yan ang pagpapakasal niya sa nooy 16 na taong gulang na nobya sa ilalim ng Islamic wedding rites noong 2013. Wala naman pong nakalagay sa batas ng pag-ibig na hindi ka pwedeng umibig kung mas bata. Bukod pa dyan, naging usap-usapan din ang kanilang di pagkakaunawaan ng anak na si Megan. Still wishing the best for Megan. Kahit balibalik na rin mong mundo, anak ko si Megan. Yung nangyari kay Megan at sa akin siguro, isang lesson yun para for me to become a better father. Bukod sa pagiging musikero, sumubok din si Freddy na pasukin ang mundo ng politika. Noong 2019, tumakbo siya bilang senador at inendorso ni noong Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Marso ay sumama pa siya sa pagtitipon para ipanawagan ang pagbabalik sa bansa kay Duterte. Pero nitong mga nakalipas na araw, napabalitang na-confine sa ospital si Freddy. Base na rin ito sa post ng kanyang asawang si Jovi. Kasi Freddy dito. Kasi umatake na naman yung asthma niya, but now we know na hindi lang pala asthma yung problema niya. Pero huwag kayong mag-alala kasi medyo okay na naman siya. Stable na yung kalagayan niya, nakakausap na siya, nakakalakad na ng konti pero kailangan pa rin alalayan. Pero nito lamang May 27, kinumpirma ng dating partner ni Freddy na ina ni Megan Aguilar sa programang Fast Talk with Buya Bunda na pumano na nga ang mga awit sa Philippine Heart Center dahil sa multiple organ failure. At dahil nag-convert nga sa Islam noong 2013, alinsunod sa kaugaliang Islam, inilibing siya kahapon sa Manila Islamic Cemetery, bagay na kinumpirma ng Muntinlupa City Muslim Affairs Office sa mga larawang ito. Una sa lahat, paano? Paano mo kukuhanin yung isang bagay na wala naman? Wala naman siyang yaman, wala naman siyang kayamanan. Wala din akong kukuhanin kasi kung tutuusin, asawa niya ako. Kung ano yung sa kanya, sa akin din. So, kung meron man talaga, hindi ko kinuha, kusang binigay. At katulad ng iba, nag-struggle din kami financially. Hindi kami katulad ng ibang sobrang yaman na hindi na kailangan magtrabaho kasi kami kailangan pa namin magtrabaho para kumain. Kung hindi kami magtatrabaho, wala kaming gagastusin. Pero, lilinawin ko lang. Baya, may cream pa ako sa ilong. Lilinawin ko lang, hindi ako nagtatrabaho. Kasi, yun yung sinabi niya, hindi ko kailangan magtrabaho. Pero syempre, merong mga maliliit na negosyo, okay na yon kahit kumikita ng konti.
Samantala, bago pa man sumakabilang buhay si Ka Freddy ay matatanda ang nagkabati na ang mag-amang si Megan at Freddy Aguilar. At ito ang mga mensaheng naiwan ng musikero para sa kanyang minamahal na anak. Hello! Hello. Freddy! Tol. Kasama ko si Megan. Oo nga, papi na. Ano, kamusta ka? Okay naman, ito, medyo buhay pa rin, sawa na mahal na lang. Lakas-lakas mo pa? Anong reason kung bakit muli mong tinanggap si Megan? This time, nung kausapin ako ng apo ko si Anaya, I felt like it is the right time. Kasi sa tingin ko naman sa lahat ng dinaanan niya na kung ano-ano, palagi ko this time naman okay na si Megan. Saka marami naman kami sa kanyang nag-aaral na mga ngaral na dapat ganito ang gawin niya, ganon. And I saw some development naman doon sa kanya. Especially when the mother told me about Megan. Yung nanay niya may sinabi din sa akin na sabi ko, sige, pwede, naisip ko siguro, pwede na. And then, all of a sudden, kumontak siya. Tapos sabi niya, kung pwede dalhin dito yung isa pang apo ko si Maibay. Sabi ko, siyempre, you're always welcome here. Yun na yung nag-trigger. Balik na. Anong naramdaman mo nung muli mo siya nakita? Siyempre, masaya ako kasi kahit naman nung hindi kami nag-uusap, yung pagmamahal ko naman sa kanya, hindi naman nagbabago kasi tatay is always a tatay. Umiiyak na rito. Iyak mo dahil. Na-touch daw siya kasi nung pumunta siya dyan, ang dami pala ng mga pictures na naka-display sa bahay mo. Yun ang kinikwento niya sa akin. Hindi niya ini-expect na gano'n. Wala naman na bago dito. Siya lang naman yung medyo nagbago ng landas for a while. That's why we have to show her na she's making a mistake hanggang sa bumalik sa tamang-tama talaga. Ka Freddy, isn't it parang coincidental na yung kanta mo na anak, parang gano'n na nangyari sa buhay ni Megan? Madalas talaga mangyari yan between the parents and the child. Magkakaganyan talaga Ganon din yung relasyon namin ng tatay ko nun, kaya ako nga nagawa yung kanta na yan. Ako yung matigas ang ulo dyan sa kanta na yan hindi ko naman alam na mangyayari din kay Megan, no? Sa mga iba pang mga anak siguro dyan, baka nagawa na rin nila yung ganyan. Pero alam mo ba na meron siyang ginagawang kanta ngayon o ginawang kanta na parang katuloy ng anak? Ang title ng song is Ama. How do you feel about that? I haven't heard it, Julius, pero sinulat ko din yung anak epilogue na before. Ewan ko narinig na muna yun, yung anak epilogue, yung nag-asawa ng si anak. Tapos sinabi na niya yung bandang dulo na naintindihan niya na yung magulang niya kasi at that time meron na rin siyang sariling anak. Tungkol kanina yun? Yun yung title, anak epilogue. Ginawa ko natin, 1990s pa. Tungkol sa iyo yun, sa buhay mo? Tinuloy ko lang nung nagkaroon na ako ng pamilya. I think 4 na yung anak namin anak ko that time nung ginawa ko na siya. So ngayon mayroon pang kasunod. Ito naman ginawa ni Megan. Iba naman yan. Experience naman niya yan. Yes. Iba naman yan. Experience niya yan. Love you, Tay. Tama ka po. Love you. Panghuli na lang, Ka Freddy, anong gusto mo sabihin sa kanya? Nakikinig siya ngayon. Well, gaya ng lagi ko sinasabi, Julius, lahat ng anak ko, mahal ko. Ang wala namang pagmamaliw sa pagmamahal ng magulang sa kanyang mga anak. Ayun. Wala. Kaya lang minsan, we have to discipline them in a way we think na it's best for them. And now, si Megan will always be welcome sa bahay mo. Always naman. Basta tama yung daan niya. Pagkabaluktot ang daan niya, hindi sa makakarating sa bahay. Ganun pa rin, no? Tama naman. Tama na. Pero ngayon, anong ma-assure mo sa kanya? Again? Ano ma-assure niya? Ito si Megan. Ano ma-assure mo kay Tatay Freddy? Tuloy-tuloy ang pag-progress and reform. Kasi nanggaling na tayo sa mali, alam na natin ang mali. Hindi na natin kailangan ulit-ulit. Alam mo, pagdabasa mo yung mga comment nung mga followers natin nung nag-post ako na
kumain tayo ng early dinner ng mga apo ko. Opo. Pag pagbasa mo yun, they're all praying for you na tuloy-tuloy na yung pagbabago. Thank you, Tay. Opo. You are loved. Sa akin din, Tay. Nung pinost ko pictures natin, daming nagpe-pray, saka daming umiyak. Ako rin umiyak. Love you so much, Tay. Thank you po. Thank you. Thank you, Ka Freddy. I'll see you in 3 years. Thank you, Tol Julius. I'll see you in 3 years, Ka Freddy. Ha? Thank you. Bilis-bilisan mo naman, gawin na lang nating 1 year. Thank you, Thank you, boss. Thank you. Love you.